Len Xiao, ano bang ipinagmamalaki mo? Siniswerte ka lang, makabalik ka sa pamilya Ling at mabilis ang pag-angat mo. Pero pagdating sa talino at asal, malayo ka pa kay Len Yu. Binigyan na kita ng pagkakataon noon, pero ngayon, huwag mong akalain na dahil sa mga koneksyon mo, magiging matagumpay ka na. Xiaoge, alam ko, si Shu ay naging ex-girlfriend mo. Nakikita mong ngayon ay naghahabol siya kay Lin Yu, pero naiintindihan mo naman siguro na hindi mo pwedeng pilitin ang kanyang puso. Tama ka nga, kung gusto mong manatili sa buhay ng babae, hindi sapat ang pagiging gentleman lang. Kailangan mo rin pagbutihin ang sarili mo. Ang pinakamahalaga ay palaguin ang kalidad ng pagkatao mo. Ang aso ay hahanap ng kapwa aso at ang pagong ay maghahanap ng kapwa pagong. Tama, ang kalidad yung dalawa ay akma sa isa't isa. Len Xiao, sasabihin ko na sa'yo, kahit mapasok ka pa sa pugad ng mga phoenix, mananatili kang isang manok. Habang buhay, hindi kita magugustuhan. Ang tipo ko, mayaman pero may kalidad. Si Len Yu lang ang tunay na prinsipe. Pero, may mahal na siyang iba. Wala na akong tsansa. Lin Xiong, sa harap ng ibang tao, mas maganda kung mapagkumbaba ka. Kung malaman ito ni Miss Chu, hindi ito maganda. Tama nga, sinabi mo pa. Kung may puso si Lin Xiao, may ganun palang tao. Xiao, ito ay isang malaking usapin sa loob ng Lin family. Hindi mo alam? Mukhang hindi ka talaga kinikilalang parte ng pamilya. Len Xiao, paalala ko lang, ikakasal na si Len Yu sa nag-iisang anak ng pamilya Shu. Talaga? Bakit hindi ko alam ito? Oo. Na-engage na kami ni Xiao Yan. Si Chu Xiao Yan ay hindi pupunta sa school ngayon. Basta't hawak-hawak ko ito. Walang makakakita ng kahinaan ko. Len Xiao, alam mo ba kung sino si Miss Shu? Siya nag-iisang anak ng Shu family. Balang araw, ang lahat ng ari-ari ng Shu family. Pagkatapos ng kasal ni Len Yu at ni Miss Shu, lahat ng desisyon, si Len Yu nang masusunod. So, ang lakas ng loob nyo ngayon ay galing kay Shu Xiao Yan. Ikaw, parang palakat na biglang lumundag, tapos tatawagin mo pa si Miss Shu ng direkta? Magkapamilya naman tayo. Bakit ang laki ng agwat natin? Oo nga, kuya. Ikaw at ang girlfriend ko. Magsalita ka naman. Dapat medyo mapagkumbaba ka naman. Ang girlfriend mo? Pwede bang siya nga ang girlfriend mo? Sinabi mo pa. Kaya pala siya tumatanggi. Wala naman silang koneksyon. Binabalaan kita. Huwag mong gawing biro yan. Pag nalaman yan ng pamilyang Chu, baka mapalo ka pa. Anong pinagsasabi mo? Ako at si Xiao Yan, nagtulungan kami para magtagal. Paano ko hindi alam yan? Wang, Xiao Yan, bakit nandito kayo sa school? Len Yu, alam mo bang sinasabi mo? Ate, kalokohan lang eh. Nagbibiro lang ako. Pwede bang magbiro tungkol dito? Wan, itong si Xiao Yan at Lin Yu, ang love life nila. Huwag mo nang pakialaman. Zhao Feio, wala ka na bang utak? Ako at siya magka-love life? Xiao Yan, huwag ka sana magkamali. Siya ang bago naming host sa kumpanya. At wala siyang relasyon kay Lin Yu. Tama, Miss Shu. Ako si Lucifer. Ngayon lang kami nakatagpo ni Len Yu. Wala kami anumang relasyon. Kayo? Wala akong pakialam. Alam mong pakialam ko sa relasyon ninyo. Lucifer? Hindi ba't siya yung dating kasintahan ni Xiao? Paano kayo nagkakakilala ni Len Yu? Miss Shu, pwede ba? Makinig ka muna. Hindi ko kayo makasama sa Len Yu. Dahil ang mahal ko si Lin Xiao. Ikaw pala yung nag-abala sa mama ko sa mall. Ako? Xiao Yu, pwede ka bang maghanap ng ibang babae? Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Huwag mong hayaan na malaman ito ni Xiao Yan. Siya ang ex ni Xiao. Xiao, si Sanji ang nagtakip para sa'yo. Ate, hindi ko po alam kung anong ginagawa ko. Wala akong alam. Wang, kasalanan ko lahat. Ako ang hindi nag-imbestiga ng maayos, kaya siya nakapasok sa kumpanya. Ngayon, tanggal na siya. Bago ka umalis, ipaliwanag mo muna kung sino ka. Zhao Xiao! Miss Lin, Miss Shu, kasintahan ako ni Lin Xiao, pero nakiwalay na kami. Kanina, siya nang lakas na tawagin kang Miss Shu. At sinabi pa niyang wala kayong koneksyon ni Lin Yu. Pwede niya akong tawagan kahit anong gusto niya. Ano bang pakialam mo? Master, hindi ko akalain natutulungan mo ako. Maraming salamat.
Hindi mo ako master. Hindi rin kita tinutulungan. Sinabi ko lang sa kanila kung ano ang totoo. Teka, anong ibig sabihin ng pinost mo sa internet? Oo, alam ko na. Hindi lang ako ang may alam. Pati rin ang pamilya ko. Akala nila magkasintahan tayo. Ha? Anong dapat kong gawin? Master, huwag kang mag-alala. Mag-relax ka lang. Basta ako, hindi ko pinapansin ng ibang tao. Ano? Ano kayang gawin natin? Ay, sige. Ipakita na lang natin sa lahat. Anong ipapakita? Ashaw, anong nangyayari sa'yo? Ayaw mo bang maging responsable? Anong klaseng relasyon ito kung hindi natin ipapaalam? Master, pakinggan mo muna. Alam kong mahirap itong maintindihan ng ibang tao. Pero, kung ibibigay mo lang sa akin ang firma ng Lefa, ipapakita ko sa kanilang katotohanan. Magtiwala ka sa akin. Master! Sandali lang! Huwag kang umalis! Master! Sandali lang! Hoy, Xiaoyan. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagawin kong lahat para mapakasal ka sa batang to. Papakasalan? Miss Shu, hindi ba't ikaw at si Len Yu ang magkasama? Tumahimik ka! Len Yu, hindi ko napakialam kung anong sinasabi mo sa mga kaibigan mo. Kung marinig ko pa ulit yung mga chismis na yan, kakalasin kong mga binti mo. At tandaan mo to. Si Xiaoyan, siya ang asawa mo. Ano? Huwag ka na makipag-argumento. Tara na. Lin Yu, anong nangyayari dito? Baka may tinatago ka sa akin, ha? Hindi ko kayo niloloko. Totoo, engaged na kami ni Xiaoyan. Pero, kinuha siya ni Lin Xiao. Kinuha? Kinuha niya ang engagement namin. Kami na ang nag-agree sa kasunduan. Si Lin Xiao, inggit na inggit. Ginamit niya ang kanyang mga salita para isaway si Xiaoyan. Alam ba ng mga magulang nito? Wala na silang magawa. Nangyari na eh. Alam ni Mr. Chong totoo tungkol kay Lin Xiao? Hindi ba siya ang pinakamalupit sa mga mayayaman? Pinapahalagahan niya lang yung mga taong may alam. Sa totoo lang, napakaganda ng mga marka ni Len Xiao. Pwede niyang i-publish yung paper niya para lang talaga magustuhan siya ni Mr. Chu. Nakakadiri. 3 taon ng high school, pumasa siya sa lahat ng exams. Siya ang pinakamagaling. Ha? Ang mga papel na to, nagkakamangha. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang atomic trajectory na ito ay sobrang perpekto. Na parang hinulaan niya lang. Ay, ito talaga ang tunay na genius. Headmaster, may bisita po kayo ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Dapat sinabi mo. Headmaster, nakalimutan mo ang kasalukuyan niyang pagkakakilanlan. Siya ay isang sophomore. Tama. Muntik ko nang makalimutan. Dahil sa kagalingan niya sa physics, naiangat niya ang ating bansa bilang top leader sa nuclear energy. Isa talaga siya sa pinakamagaling na researchers. Tungkol sa proyekto, nagipag-ugnayan na siya sa akin. Natapos na ang proyekto niya. Sandali na lang at darating na siya dala ang mga dokumento. Ayos. Ayos na ayos. Kapag opisyal lang natapos ang proyektong ito, maaari na nating ilantad ang kanyang tunay na pagkatao kung ipaalam sa buong mundo na siya ang dakilang henyo sa agham. Bakit ikaw? Headmaster, ang tagal na nating hindi nakita. Headmaster, ito isang regalo na inihanda ko para sa iyo. Regalo mula sa pinuno ng pamilya Chu. Hindi ko kayang tanggapin yan. Headmaster, alam ko hanggang ngayon ay may tampu ka pa dahil iniwan ko ang pananaliksik sa paggalaw ng microscopic kong mga partikulo at umuwi para ipagpatuloy ang negosyo. Wala naman akong magawa noon. Hindi kita sinisisi. Nalungkot lang ako dahil sayang ang talento mo. Kung nagpatuloy ka sa landas na yan, siguro ay parehos na tayong narating. At mas mabilis na sana ang pag-unlad ng ating nuclear technology. Pero tapos na yon. Isa pa, kahit umalis na ako sa paaralan, patuloy ko pa rin sinusuportahan ang mga proyekto sa agham. Kung hindi dahil sa iyong mga kontribusyon, hindi ka makakapasok dito ngayon. Umupo ka. Maraming salamat, Headmaster. Alam kong mahilig kayong maglaro. Kaya may dala akong regalo para sa'yo.
Piyesa ng Haitian Jade at chessboard na gawa sa pulang kahoy na may pilak. Sigurado, medyo mahal ito. Hindi naman ganun kamahal. Basta gusto niyo po, Headmaster. Ako ay talagang natutuwa. Pero hindi ko tatanggapin ang mga ito. Ibalik mo na lang. Ako ay natutuwa na bilang isang guro ninyo, ako ang inyong habang buhay na ama. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo lang. Huwag mong gawing komplikado. Pasensya na, Headmaster. Kung hindi mo sasabihin, aalis na lang ako. Oo na. Nandito ako ngayong araw para magkita tayo. Gusto ko sanang tanungin sa iyo tungkol sa isang tao. Ang koneksyon ng pamilya niyo ay laganap sa buong bansa. At kailangan mo pa magtanong sa akin? Kasi siya ay estudyante sa Muhua University. Sino siya? Sabihin mo. Si Lin Xiao. Sino? Si Lin Xiao ng pamilya Lin. Si Lin Xiao ng pamilyang Lin. Bakit mo siya naitanong? Tingnan mo ito. Ano ito? Ang anak ko ay na-in-love kay Lin Xiao ng pamilya Lin. Nag-aalala ko, kaya... Sabi ko na nga ba? Ikaw talaga isang spoiled na ama. Malaki na ang anak mo. Hayaan mo na siya. Alam ko. Pero hindi ko pa rin siya kayang pabayaang mag-isa. Hindi. Magtiwala ka lang. Si Lin Xiao, ang batang ito, nakasama ko na. Mabait siyang bata. Kung may anak akong babae, tsak siya ang ipapakasal ko. Master, mukhang mahalaga talaga siya sa'yo. Tingnan mo to. Ito ang proyekto ko nung nag-aaral pa ako. Pag-aaral ng paggalaw ng mga microparticles. Ngayon ay ganito na kalalim ang resulta. Hindi pa naabot ng Amerika ito. Ganito na kalalim. Sa kasalukuyan, nangunguna kami ng 50 taon sa kanila. 50 taon? Master, hindi ko naisip na ganito na kayo kahusay ngayon. Sa ulat na ito pa lang, sigurado akong makakamit nyo na ang Nobel Prize ngayong taon. Hindi ako yan. Master Wang, may oras po ba kayo? Ikaw si Lin Xiao. Kilala mo ako? Wala ka talagang galang ha? Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami ng master ko? Lin Xiao, maraming salamat. Bakit nandito ka pa? Tumayo ka na! Siyang uupo dyan. Lin Xiao, bakit mo naisipang pumunta dito? Natapos ko na yung mga proyekto ko kanina. Gusto ko sanang... Anong gusto mo? Kailangan ko pa bang umalis? Alis. Magaling. Itong mga dokumento mo ang nagpasulong sa teknolohiya ng ating bansa ng 50 taon. Ako at ang buong bansa ay nagpapasalamat sa iyo. Master Wang, ito'y nararapat lang na gawin ko. Lumaki akong walang magulang. Kung wala ang ating bansa, matagal na akong nawala. Mabuti ka talagang bata. By the way, kumusta ang buhay mo sa pamilya Lin? Kung hindi ka komportable doon, pwede kang manirahan sa amin. Huwag kang mag-alala, Master Wang. Ayos lang ako. Mabuti. Itong dokumento mo, itago mo muna. Ngayong gabi, magkakaroon ng event ang school. At para sa iyo ang event na yon, i-present mo yung mga findings doon. Kailangan ko pa talagang i-present ang mga findings na ito? Hindi lang yon. Kailangan din ipahayag ang iyong pagiging researcher sa publiko. Magiging ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa larangan ng pisika. Sa totoo lang po, hindi ko naman iniintindi ito. Sa mga taon na ito, natakot kami na malik ang teknolohiya, kaya tinago ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong mga pangaral. Ngayon, panahon na para ibalik lahat ng ito sa iyo. At saka, walang dahilan na magtagumpay ang isang magnanakaw na walang hanggan. Wala.
Opo, naiintindihan ko na po. Master Wang, kung wala na po kayong ipapaabot, aalis na po ako. Sandali lang. Yung tao kanina, hindi mo ba siya kilala? Siya yung tatay ni Xiaoyan. Xiaoyan? Si Chu Xiaoyan? Mukhang hindi mo talaga siya kilala. Sige na, hayaan mo kong ipakilala siya sa'yo. Yung taong yun, tinuturing niyang prinsesa yung anak niya. Kung gusto mong makasama ang anak niya, hindi madali. Master Wang, wala po talagang namamagitan sa aming dalawa. Pumasok ka. Ikaw bata ka. Pinapakita mo ba sa akin na ako isang sablay? Bakit? Di mo gusto? Master, hindi po ikaw ang tinutukoy ko. Minamaliit mo si Lin Xiao? Master, alam ko, yung batang yan, may talino talaga sa akademya. Kaya niyang sumali sa mga proyekto ng gobyerno. Pero, hindi mo na dapat siya sobrang ipagtanggol. Ang mga proyekto ng gobyerno na sinalihan ko noon, hindi rin naman kaunti. Ikaw ba ay may karapatang makikompetensya kay Lin Xiao? Hindi po ako nagkikipagtalo sa'yo. Basta, si Xiao yan ay anak ko. Yung batang yan, kung gusto niyang pakasalan siya, dapat, maabot niya mga akademikong nakamit ko noon. Talaga? Oo. Ikaw na ang may sabi niyan. Mahirap pang intindihin. Sandali lang. Ako, hindi pa ako nagsasalita. Nag-uusap ang mga matatanda. Huwag kang sumali. Lin Xiao, huwag kang mag-alala. Yung batang yon nahulog na sa bitag. Master Wang, nabasa mo na ba ang dokumentong ito? Anong ibig sabihin nito? Ito ay sinulat ni Lin Xiao. Ano? Sa edad niyang ito, nagawa niya magsulat ng ganitong klaseng dokumento? Tingin mo ba magsisinungaling ako tungkol dito? Imposible! Bata pa siya. Nasa ikalawang taon pa lang. Kung ako noon sa mga panahon na yon, nasa ika-4 na taon na ako. Ito ay talagang pambihira. Bilang isang dating henyo, dapat alam mo na sa larangan ng pisika, ang edad ay hindi hadlang sa tagumpay ng isang mananaliksik. Yung batang yon, ito ba ay talagang isinulat niya? Bakit di mo sinabi? Kasi sabi mo, pag nagsasalita mga matatanda, dapat tahimik lang ako. Ikaw! Ayan, napahiya ka tuloy. Pati ikaw, may araw din ng pagkatalo. Alam kong ako ay nagkamali. Humihingi ako ng tawad. Ngayon, pwede ka na magsalita. Ano yun? Ikaw ba talaga ang nagsulat nito? Pinapaalala ko sa'yo. Si Xiaoyan ay anak ko. Kung gusto mo makipag-ugnayan sa kanya, sa harap ko, dapat magpakita ka ng magandang asal. Una, itong dokumentong ito, ako talaga ang nagsulat. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang panlasa ni Xiaoyan. Parang nakapulot siya ng kayamanan. Pangalawa, kung hindi ako gusto ng anak mo, wala akong pakialam at mas wala akong interes sa kanya. Naiintindihan mo? Nakuha mo? Anong klaseng attitude ito? Hindi ko nga gusto ng anak mo. Ganyan lang talagang attitude ko. May problema ba? Bakit ba itong batang to lagi niyang napapainit ang ulo ko? Matapang na bata. Akala mo talaga kung sino siya dahil lang may kaunting talino siya. Ilaglalaroan niya na ako. Sige nga, susubukan ko talagang bawasan yung yabang mo. Hayaan mo na. Madaldal talagang batang yan. Si Lin Xiao, mabait na bata yan. Master Wang, huwag ka na magpaliwanag para sa kanya. Wala akong interes sa anak niya. Napuri lang, tumaas na yung pride. Kaya minsan, medyo mayabang. Pero naiintindihan ko. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahadlagan ang relasyon ninyong dalawa. Pero, huwag ka rin masyadong mayabang. Kasi hindi basta-basta maging magulang ng pamilya namin. Hindi lang sa talino yan. May kabutihan at karakter na nakikita sa laro ng tao. Kung gusto mo maglaro, makikipaglaro ako sa'yo. Kung matatalo ako, tatanggapin ko ang iyong huling desisyon. Una sa lahat, hindi ako marunong mag-chess. Pangalawa, wala akong kailangan na pagkilala. Master Wang, kung wala nang iba, aalis na ako. Teka, gusto yata ng batang to na paramihin ko ang taya. Kung mananalo ka sa akin, ano man ang gusto mo, makakamtan mo. Kahit ano? Kahit ano. Sige, kung ganun, maglaro tayo. Anong gusto mong ipusta? Pagkatapos na lang ng laro. Confident. Bata. Dahil ba ako isang 9 dan na Go Master? Siguraduhin ko lang.
Ang nilalaro natin ay Go, hindi Gomuku ha? Oo nga. Okay. Kung manalo ako, dapat mong tanggapin na hanggat hindi pa kayo kasal ni Xiaoyan, hindi mo siya pwedeng hawakan. Wala naman kami. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Sige na. Sangayon ako. Papayagan kita. Sigurado ka? Tingnan natin. Siguro ay isa ka ring 9 dam. Pero wala akong narinig tungkol dito. Bakit ka dyan naglagay sa gitna? Anong ibig sabihin mo? Bakit? Hindi ba pwede maglagay sa gitna? Diyan, walang problema. Pero hindi mo pwedeng ilagay sa loob ng kahon. Hindi pala ilalagay sa loob ng kahon? Siyempre hindi. Dapat sa intersection mo ilagay. Doon pala dapat. Akala ko kasi iba siya sa Gomuku. Ikaw ba talaga ay marunong maglaro? Hindi na mahalaga yun. Basta okay lang ako. Kalimutan mo na. Umalis ka na lang. Hindi ka na maglalaro. Hindi ka kasi marunong maglaro. Hindi ko nga alam. Pero pwede mo naman akong turuan. Sigurado ka ba na seryoso ka sa pustahan natin? Kailangan mong panindigan yan. Walang problema. Ayos. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga patakaran ng Weiqi. Sa huli, sa board ng laro, kung sino may pinakamaraming buhay na piraso, siyang mananalo. Ang patakaran na ito, naiintindihan mo ba? Oo. Isang hakbang, pero dapat planuhin ng 3. Tama, yan ang ibig kong sabihin. Simulan na natin. Maaaring hindi ako marunong maglaro ng Weiqi, pero may daya ako. Pagkatapos ng ika-6 na baitang sa elementarya, ako hindi na maglalaro ng kahit anumang laro dahil ayokong matalo. Sigurado ka na ilalagay mo dito? Sa posisyon na ito ang Tian Yuan, ang unang hakbang dito, katulad ng isang walang silbing hakbang. Binibigyan kita ng isang galaw, kung hindi, wala nang saysay. Napakayabang mo ha! Natalo ako. Napakagaling. Lin Xiao, ang laro mong ito, walang saysay sa simula. Pero sa huling mga hakbang, sa bawat galaw mo, lumalabas ang kabuuan ng laro. Itong hakbang na unang ginawa mo, tinutukoy mo ang huling galaw na parang pinili mong hindi na maglaro. Ganun ba kalupit? Pangalawang hakbang, binigla mo ng 100 hakbang. Paano mo ito nagawa? Mahirap ba ito? Para sa akin, ito'y katulad lang ng mga galaw ng mga microscopic particles. Ang tao ay may kanya-kanyang kakayahan. Sigurado ka na ba? Anong gusto mo? Sabihin mo na. Ang gusto ko, ikaw ay maging ako. Ikaw ba talaga ang mga nagsulat nito? Oo, ako nga po. Walang ibang katulad mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Alam mo ba anong karangalan na dala nito? Alam mo ba ang epekto nito sa'yo? Sigurado ka ba na gusto mong ipasa ko ito? Ang epekto nito sa akin, hindi ko pa kaya. Gusto ko pa po sanang mamuhay ng simpleng buhay. Hanggang sa matapos ang pag-aaral, si Lin Yu at Zhao Feiyu ay nasa posisyon para gumawa ng mga hakbang. Pero kung ikaw magsasalita para sa akin, dapat ay nakaupo ka na sa posisyon ko. Master, kayo rin ba ay sumasangayon? Ang mga pananaliksik na ito ay natapos ni Lin Xiao mag-isa. Ako at ang mga nakakataas, iginagalang namin ang lahat ng kanyang desisyon. Sige. Sa ngayon, ako muna ang magiging kapalit bilang may akda. Pero ikaw, huwag mong isipin na hindi ka makikialam. Magiging assistant ka lang muna sa tabi ko. Ang mga material na ito, ibigay mo na lang sa akin sa gabi ng press release. Maging assistant. Maganda maging assistant. At kapag bumalik ka na sa iyong tunay na pagkakakilanlan, mas madali. Sige po. Siya nga pala, Master. Naayos na ba yung posisyon ng press release?
Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Mamaya, kasala rin si Yubo sa press release. Kailangan iayos ang posisyon niya. Huwag ka na po magabala. Diretso ko na lang ibigay ang posisyon ko kay Uncle Chu. Aalis na po ako. Uncle Chu, sa wakas, nagpakita ng galang ang batang ito. Tapos ng unang bahagi ng pagpaplano, Lin Yu at Zhao Feiyu. Kailangan gumawa kayo ng malaking hakbang. Master, ang mga ito ay mahalaga impormasyon. Ligtas ba ito kung ilalagay sa kanyang mga kamay? Huwag kang mag-alala. Kanyang tunay na pagkatao at walang makakaalam na may hawak siyang teknolohiyang makakapagbago ng mundo. At saka, siya pa rin naman ang binatang anak ng pamilya Lin. Walang makakagalaw sa kanya. Kumusta na ang plano? Gawa mo na ba? Nakuha ko na yung gamot. Nilagay ko na sa baso niya sa ibabaw ng mesa ni Lin Xiao. Pinunasan ko rin ang kanyang upuan ng malakas na pandikit. Kapag nainom niya yon, magandang magiging epekto. Magaling ang ginawa mo. Ito. Salamat, Zhao Xiao. Ngayon, sa press release na ito, hindi lang siya mapapahiya, kundi pati pangalan niya ay madudungisan. Anong pinag-uusapan ninyo? Gusto namin mag-sorry sa'yo. Mag-sorry? Oo, kuya. Ngayon, ako talagang may kasalanan. Mali ako. Oo, nabighani kami ng Linshuer na yon. Naakit kami. Pero ngayon, nagising na kami. At anong gagawin ninyo? Magsusorry lang ba kayo? Wala man lang kayong ibibigay sa akin? Wala ba kayong regalo? Kuya, lahat ng pera namin, naipasa na namin sa'yo. Sige, pinapatawad ko na kayo. Kuya, pumunta ka rito para dumalo sa academic conference, di ba? Kayo rin ba? Oo. Sabay na tayo pumasok. Sige, kayo na lang muna. May hinihintay pa ako. Kuya, nakikita ko parang pagod ka na sa dala mong bag. Pwede ba kitang tulungan muna? Ako na magdala. Teka lang, ano yon? Yung bag ko kasi, may napakahalagang bagay sa loob. Kailangan mong ingatan ito. Huwag kang mag-alala. Siyempre. Tara na, pumasok na tayo. Saan ka ba pupunta? Bakit mo binigay ang bag na ganun-ganun na lang sa akin ngayon? Madali na lang siyang masisisi. Puta, para makuhang tiwala niya. Nag-transfer ako ng ilang milyon sa kanya. Wala yan. Darating din ang araw na ipapabayad ko lahat sa kanya. Lin Xiao! Ate, bakit kayo nandito? Ang tapang mo naman. Paano kung malaman ito ni Uncle Xiao ang mga ginagawa mo? Paano ba nalaman ni ate to? Nakita ko na. Mahigit 1,000 yugto ng sikat ang detective ang napanood ko. Alam ko na kung ano talaga ang mangyayari. Huwag kang mag-alala, ate. May kontrol ako. Hindi niya malalaman. Hintayin mo lang. Tapos na ang plano ko. Okay. Anyway, si Xiaoyan ngayon ay buntis sa anak mo. Huli na para umatas ka pa ngayon. Bye. Anak? Anong ibig mong sabihin? Anong anak? Anong bata? Anong klaseng bata? Wala naman. Tito Shu, mali sigurong narinig mo. Narinig ko ng malinaw. Anong anak? Anak nino? Ako? Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga bata. Ito ay hindi komperensya ng pananaliksik sa nuclear physics. Pinag-uusapan namin ng Estados Unidos. Ang unang bombang nuclear na ginamit ang Little Boy. Hindi yan tinatawag na mga bata. Ito'y tinatawag na mga batang lalaki. Oo. Batang lalaki. Uncle Shu, napakatalino mo talaga. Hindi tulad namin. Mabuti pa kayo walang katapusan ng karunungan. Kami, kailangan pa naming mag-aral at magbasa ng marami. Oo. Tama. Kailangan natin mag-aaral ng mabuti. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa atomic bomb, dapat natin pag-usapan ang unang atomic bomb ng ating bansa. Ang pangalan nito ay may kaugnayan sa pamilya Chu. May malalim na koneksyon sa pamilya namin. Malalim na pinanggagalingan. Hindi ba't ni Sure naman ang tawag sa kanya? Nagkataon na pareho kami ng apelido. Sabihin ko sa inyo, ang pangalan Chu ay may malaking kasaysayan. Pa, ang mga salitang yan, sinabi na sa akin ni Wanwan ng mahigit 10 beses. Ay, okay lang. Mahilig akong makinig. Kapaki-pakinabang na dali ng paksa dito. Hindi kayo ang pinagsasabihan ko. Sinabi ko ito kay Lin Xiao para malaman niya ang pinagmulan ng ating nuclear physics. Tito Shu, kilala mo na ba si Xiao? Magaling maglaro ng chess ang batang ito. Magkapantay kami sa laro. Sigurado akong mas gagaling pa siya. Pagtugon sa kanilang mga kagustuhan, isang Xiao ang naging mahalagang piyesa sa mga nanglaro. Magaling lang ba ako maglaro? Napahiya na kita. Natalo na kita. Ano? Sino nagsabi sa'yo na makipaglaro ng ganitong klase ng chess? Si Uncle Shu kilala. Magaling siya sa laro. Pero ang ugali ng taong to, medyo nakakabahala. Tapos na. Mukhang naiinis na siya.
Uy, Tito Shu, si Ashaw. Sa kabuuan, okay naman siya. May kaunting kahinaan pero okay pa rin. Pwede na siya maging manugang ng pamilya Chu. Ano?